Ako si Jack Harrington, isang 45 taong gulang na freelance journalist mula Australia. Naglalakbay ako sa mundo para magsulat ng mga artikulo tungkol sa turismo at kultura, ngunit madalas kong isinusulat ang madilim na bahagi nito. Mga bansa na nagbebenta ng kanilang kaluluwa sa mga turista, ginagawang mura at madaling libangan ang sarili para sa dolyar. Nakapunta na ako sa India, Bali at Vietnam, at isinulat ko kung paanong nawawala ang kanilang pagkakakilanlan sa gitna ng mga kanluranin. Ngayon, nandito ako sa Pilipinas para patunayan ang aking hinuha. Ang mga Pilipino ay nabubuhay lamang para sa mga turista. Iyan ang magiging paksa ng susunod kong artikulo. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport bandang hapon. Agad na sumalakay sa loob ng kabin ang mainit at maalinsangang hangin pagkabukas ng pinto. Bumuntong hininga ako ng malalim. Ang amoy ng pinritong pagkain na hinaluan ng murang pabango ay lumutang sa himpapawid. Napakalaking pulutong ang nagsisiksikan, parang mga isda sa pamilihan, lahat nagmamadali, ngunit nakangiti. Tiningnan ko ang mga flight attendant na nakapila, yumuyo ko ng bahagya na may malalaking ngiti. Yan ang mga profesional na aktor, naisip ko. Sila'y sinanay para dito, para umagos ang mga tip. Nakita ko na ito sa Bali, ngunit dito, tila mas perpekto, parang isang dambuhalang teatro. Hinila ko ang aking maleta sa gitna ng pulutong patungo sa immigration counter. Ang mga boses sa wikang Filipino ay umalingaw-ngaw, hinaluan ng tagpi-tagping Ingles. Ngumiti sa akin ang immigration officer. "Magandang hapon po." "Maligayang pagdating sa Pilipinas," sabi niya sa matamis na tono. Alam kong bahagi lang ito ng palabas. Mabilis niyang ini-scan ang aking pasaporte at tinatakan ito, muling ngumiti. "Mag-enjoy po kayo." Tumango ako ng hindi ngumiti. Hindi ako ordinaryong turista. Nandito ako para ibunyag ang katotohanan. Habang naghihintay ng bagahe, napansin ko ang maraming billboard. Magagandang dalampasigan, ang Chocolate Hills, maanghang na adobo, it's more fun in the Philippines. Lahat dinisenyo para humakot ng pera mula sa bulsa ng mga turista. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang unang talata. Ang Pilipinas ay isang perpektong makina ng turismo, ngunit sa likod nito ay isang kawalan. Lumabas ang aking bagahe sa conveyor belt. Kinuha ko iyon at nagtungo sa labasan. Sa labas ng airport, nakapila ang mga taxi. Ang mga driver ay nagtaas ng mga placard na may malawak na ngiti bilang pagbati sa mga turista. "Saan po kayo, boss?" tanong ng isang driver sa Ingles. Sinabi ko ang pangalan ng hotel sa Makati. Tumango siya at tinulungan akong buhatin ang aking maleta. "Maligayang pagdating, kuya." Muli, naisip ko. Magkano kaya ang halaga ng ngiti na ito? Patungo sa syudad, nakakabagot ang traffic. Hindi gumagalaw ang mga sasakyan sa loob ng isang oras. Malakas ang busina, ngunit ang driver ay ngumiti pa rin at nagpatugtog ng OPM ng mahina. "Ayos lang po, sir. Ganyan talaga ang traffic sa Maynila," sabi niya, parang may sinasaulo. Tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ang mga nagtitinda sa tabi ng kalsada. Lahat ng nagtitinda ay ngumiti sa kanilang mga customer. Lahat ay nakangiti na parang nakaprograma. Nasa gitna ng siyudad ang aking hotel. Malinis at maayos ang silid. Yumuko ng bahagya ang receptionist. "Magandang araw po. Sana maging masaya ang inyong pananatili." Ibinagsak ko ang maleta at binuksan ang laptop. Sinimulan kong i-draft ang artikulo. Mananatili ako rito ng 1 linggo para mag-ipon ng impormasyon. Pupunta ako sa palengke, sa simbahan, sa dalampasigan at isusulat ko kung paanong lahat ay isang palabas para sa pera. Kakausapin ko ang mga lokal, tatanungin sila kung ano ang pakiramdam ng kailangan nilang ngumiti buong araw para sa mga turistang katulad ko. Unang gabi sa Maynila, lumabas ako at naglakad sa poblasyon. Malakas ang tugtog, sumasabog ang neon na ilaw. Ang mga babaeng nakamaikling damit ay ngumiti sa akin, niyaya akong pumasok sa bar. "Come on, have fun, kuya," sabi nila. Umiling ako at nagpatuloy sa paglalakad. Nakita ko ang mga bata na nagtitinda ng mga souvenir keychain na hugis jeepney, plastic na bulaklak. "Bili na po, kuya," tawag ng isang batang babae. Tiningnan ko siya ng may awa. Ngunit pagkatapos ay naisip ko, ito ang masamang siklo. Ang mga bata ay sinanay na magbenta sa mga kanluranin mula pagkabata. Kinabukasan,
Maaga akong gumising para pumunta sa palengke ng Sampaguita sa Tagaytay. Nag-arkila ako ng pribadong sasakyan para iwasan ang pulutong. Lumabas ang sasakyan sa syudad, dumaan sa mga bukirin at lumang bahay na kahoy. Ngunit pagdating sa palengke, bumalik ang kaguluhan. Nagtitinda ang mga vendor ng mga sampaguta at iba't ibang bulaklak sa gilid ng kalsada. Sumakay ako sa isang trike para umikot sa lugar. Tinitingnan ko ang mga nagtitinda na nakangiti. "Tikman mo po, sir. Masarap." Inalok ako ng isang babae ng suman. Kinuha ko at tinikman. Napakatamis. "Masarap po ba?" tanong niya nang nakangiti. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, naisip ko, ito ay pagbebenta, hindi kabutihang loob. Habang sakay ng trike, nakita ko ang isang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng kalsada, mga 10 taong gulang. May hawak siyang basket ng sariwang sampaguita, ang mga puting bulaklak ay namumukadkad. Nakatayo siya, tinitingnan ang mga turista ng may malalaking mata, ngunit hindi siya tumatawag tulad ng iba. Nagtaka ako, kaya senyasan ko ang trike na huminto malapit sa kanya. "Nagbebenta ka ba ng bulaklak?" tanong ko sa Ingles. Tumango siya. "Opo. Sariwang sampaguita galing sa bakuran namin," sabi niya ng dahan-dahan ngunit malinaw. Bumili ako ng isang bouquet para maging prop sa litrato. "Bakit hindi ka ngumingiti tulad ng iba?" tanong ko ng pabiro, ngumiti ng bahagya. "Ngumingiti po ako kapag gusto ko, hindi dahil kailangan kong magbenta," sagot niya. Napahinto ako, ngunit pagkatapos ay tumawa ako sa sarili ko. Ang bata, sinanay na rin. Nang hapong iyon, bumalik ako sa Maynila para pumunta sa San Agustin Church sa Intramuros. Siksikan ang mga turista. Ang simbahan ay tunay na maganda, ngunit ang nakikita ko lang ay mga kamera at mga tour guide na paulit-ulit na nagsasalita ng Ingles. Ito po ang replika ng Krus ni Magellan, simbolo ng pananampalataya ng Pilipinas, sabi ng isang guide. Tinanong ko siya, "Sa tingin mo, nananatili pa bang sagrado ang simbahang ito kapag ganito karami ang turista?" Ngumiti siya. "Siyempre po, ang simbahan ang aming puso. Ang mga turista ay bisita namin." Isinulat ko sa aking notebook, "Bisita o customer." Nang gabing iyon, umupo ako at isinulat ang unang draft ng artikulo sa aking silid. Isinulat ko na ang Pilipinas ay isang klasikong halimbawa ng turismo na lumalamon sa kultura. Ang mga Pilipino ay ngumingiti dahil sa pera, hindi dahil sa puso. Ginawa kong halimbawa ang batang nagtitinda ng sampaguita, maging ang mga bata ay hinahatak sa siklong ito. Pinindot ko ang send sa email patungo sa editor ko sa Sydney. Bukas, pupunta ako sa dalampasigan ng Boracay para maghanap ng karagdagang ebidensya. Ngunit hindi ko alam na ang mangyayari kinabukasan ay magpapabago sa bawat salita na isinulat ko. Ikatlong umaga sa Pilipinas, nagising ako na masigla. Sumagot ang editor sa email, "Magaling ang draft, Jack. Palalimin mo pa ang madilim na bahagi. Gusto naming magising ang mga mambabasa." Ngumiti ako sa sarili habang umiinom ng kape sa aking silid. Ngayon, pupunta ako sa Boracay, isang dalampasigan na sikat sa party at prostitusyon. Iyan ang magandang ebidensya para sa aking artikulo. Ipinagbibili ng Pilipinas ang lahat sa kanluranin, maging ang katawan at dangal. Sumakay ako ng bus mula Maynila patungong Batangas. Sa daan, siksikan pa rin ang traffic. Ngunit sa pagkakataong ito, may napansin ako. Hindi gumagalaw ang sasakyan, ngunit ang driver ng bus ay nagpatugtog ng mahinang musika at namigay ng inuming tubig sa lahat ng pasahero nang walang bayad. "Napakainit, kuya. Uminom po muna kayo," sabi niya nang nakangiti. Kinuha ko ang bote ng tubig. Ngunit sa loob-loob ko, naisip ko, ito ay estratehiya para sa tip pagbaba ko. Nakita ko na ito sa Mexico, ngunit dito, tila mas natural. Pagdating sa Boracay, puno ng mga mapuputing turista ang dalampasigan. Malakas ang tugtog sa mga bar sa tabing dagat. Ang mga babaeng nakabikini ay nakatayo, nag-aanyaya ng inumin. "Come on, have fun, kuya," sabi nila. Naglakad ako, nakita ang maraming nagtitinda ng mga souvenir, mga t-shirt na may tatak na Boracay, murang shorts. "Bili na po. Espesyal na presyo para sa inyo," sigaw ng isang nagtitinda. Huminto ako sa isang stall at tinanong ang may-ari, "Sa tingin mo, nakatulong ba ang turismo sa buhay mo?"
Ngumiti siya ng malawak. Siyempre po, kung walang turista, wala akong pera para pakainin ang pamilya ko. Saktong-sakto ang sagot. Isinulat ko, inamin nila na nabubuhay sila para sa atin. Nang hapong iyon, naglakad ako sa tabing dagat para maghanap ng anggulo para sa litrato, siksikan ang pulutong. Ang mga bata ay tumatakbo, nagtitinda ng mga seashell na kuwintas. Bili na po kuya, tawag ng isang batang lalaki. Ngunit umiling ako at nagpatuloy. Bigla, natalisod ako sa isang bato na nakausli sa buhangin, bumagsak ng malakas ang tuhod ko. Nahulog ang camera bag sa mababaw na tubig, sumigaw ako sa sakit at galit. Pambihira, tiningnan ako ng pulutong, ngunit walang tumulong, maliban sa isang batang lalaki na tumakbo papalapit. Siya si Kiko, ang batang nagtitinda ng sampagita na nakita ko sa Tagaytay kahapon. Nakahawak siya ng basket ng sampagita tulad ng dati. Masakit po ba kuya? Tanong niya sa Ingles ng dahan-dahan. Dali-dali siyang yumuko at kinuha ang camera bag mula sa tubig. Mabuti, hindi pa masyadong basa, sabi niya nang nakangiti. Tiningnan ko siya, nagulat na nagkita kami muli. Nagbebenta ka rin dito? Tanong ko. Tumango siya. Opo, minsan sa Tagaytay, minsan dito. May sakit po si mama ngayon, kaya ako ang nagtitinda. Tinulungan niya akong tumayo at inabot ang isang buke ng sampagita. Kunin niyo po, kuya. Magdasal kayo para gumaling ang tuhod niyo. Fo, indama na. Kinuha ko ito, ngunit hindi siya siningil. Wag na po, bigay ko na po yan, sabi niya at tumakbo pabalik sa kanyang stall. Nakatayo ako ng tulala sandali. Naalala ako ng batang ito at tumulong ng walang inaasahang kapalit. Sinundan ko siya sa kanyang stall, isang maliit na stall sa tabi ng dalampasigan na may nakahilera na sariwang sampagwita. May sakit ang mama mo? Tanong ko. Tumango siya. Opo, malakas po ang ubo ni mama. Kailangan niyang magpatingin sa doktor, pero kulang ang pera namin, kaya nagbebenta ako ng sampagwita para makatulong. Sabi niya ng kalmado, ngunit kumikinang ang mga mata. Tiningnan ko ang sampagwita sa kamay ko. Sariwang-sariwa talaga. Lumutang ang mahinang halimuyak. Nagtanong ako, bakit hindi kayo humingi ng tulong sa gobyerno? Ngumiti siya. Tumutulong po ang gobyerno, pero mas gusto kong ako ang tumulong kay mama. Ang sampagwita sa bakuran namin ay nakakabenta ng P200, P300 sa isang araw, sapat na para sa gamot. Umupo ako sa tabi ng kanyang stall para ipahinga ang aking tuhod. Napansin ko ang mga turistang nagdaraan. Ang iba bumibili, ang iba kumukuha ng selfie sa bata at umaalis ng hindi bumibili. Marami po bang bumibili? Tanong ko. Umiling siya. Hindi po masyado, pero may mga mabubuting tao na bumibili. Bigla, lumapit ang isang grupo ng mga turistang Europeo. Kumuha sila ng sampagwita, kumuha ng selfie, at ibinalik ang bulaklak ng hindi bumibili. Ngumiti si Kiko, ngunit hindi nagsalita. Galit ako para sa kanya. Bakit hindi mo sila sinabi? Tanong ko. Ngumiti siya. Ayos lang po, may darating na bago bukas. Habang nag-uusap kami, tinanong ko ang pangalan niya. Kiko po, sagot niya. Parang puno, kuya. Tumawa ako. Bakit ka nagtitinda ng sampagwita? Itinuro niya ang dagat. Gustong-gusto po ng sampagwita ang tubig. Tulad po naming mga Pilipino, kasama namin ang tubig mula pa noong ipinanganak. Ang sagot niya ay nagpabigla sa akin. Masyadong malalim para sa isang 10 taong gulang. Kinuha ko ang litrato niya kasama ang basket ng sampagwita para gamitin sa artikulo. Ang batang nagtitinda ng sampagwita, simbolo ng siklo ng turismo na lumalamon sa pagkabata. Bago ako umalis, inabot niya ang isa pang bouquet ng sampagita. Kunin niyo po talaga kuya. Salamat po sa pagkuha ng litrato ng stall namin. Kinuha ko ito at kinuhanan siya ng litrato. Napakasaya niya. Salamat po, mabait po kayong kuya. Ngumiti ako bilang sagot, ngunit sa loob-loob ko, naisip ko, ito ay pagsasanay para maging mahusay sa panliligaw para magbenta. Nang gabing iyon, bumalik ako sa Maynila sakay ng bus. Umupo ako at nagdagdag ng tala tungkol sa batang nagtitinda ng sampagwita. Siya ang magiging pangunahing halimbawa sa artikulo. Isinulat ko na ang mga batang tulad ni Kiko ay hinahatak sa siklo mula pagkabata. Ang tulong na nakita ko ay bahagi lang ng palabas. Ikinabit ko ang litratong kinuha ko at ipinadala sa editor. Sumagot siya,
Napakahusay. Emphasize the awa. Ngunit ng gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang larawan ni Kiko na nakangiti ng walang inaasahang kapalit ay nananatili sa aking isipan. Binuksan ko ang laptop para i-edit pa ang artikulo, ngunit tumunog ang telepono. Isang mensahe mula sa editor. Jack, nag-viral ang artikulo. Ang daming nag-share ng litrato ng batang nagtitinda ng sampagwita. Ang iba, naaawa. Ang iba, sinasabing dapat bumuti ang Pilipinas. Ngumiti ako. Nagiging maganda ang takbo ng artikulo. Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik sa Boracay para maghanap ng karagdagang ebidensya, ngunit sa pagkakataong ito, para interbyuhin pa si Kiko ng mas malalim. Naisip ko na tatanungin ko siya tungkol sa tunay niyang buhay para patunayan kung paano sinisira ng turismo ang mga batang Pilipino. Umalis ang bus sa istasyon. Tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ang luntiang bukirin at naisip, ngayon ang araw na makukuha ko ang huling piraso ng ebidensya. Ngunit hindi ko alam na ang pagbabalik na ito kay Kiko ang magiging simula ng pagbabagong hindi ko inaasahan. Dumating ako sa Boracay muli bandang umaga. Ang sikat ng araw ay napakainit, mas siksikan ang mga turista kaysa kahapon. Naglakad ako ng diretso sa lugar kung saan ko nakita si Kiko kahapon. Nandoon pa ang sampagwita stall, ngunit walang batang lalaki na may hawak na basket. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang lang ang nakaupo sa likod ng stall. Mukha siyang kamukha ni Kiko, ngunit maputla. Nakaupo siya, nakayuko sa isang timba ng tubig na may sampaguita. "Excuse me, kayo po ba ang mama ni Kiko?" Tanong ko sa Ingles. Tumingala siya, tumingin sa akin nang nagtataka at ngumiti ng bahagya. "Opo, kilala niyo po ang anak ko?" Tumango ako. Nakita ko si Kiko kahapon. Tinulungan niya ako nang madapa ako. Tumango siya. Ikinuwento po ni Kiko. Sabi niya, mabait kayong kuya at kinuhanan niyo pa siya ng litrato. Kinuha niya ang lumang telepono at ipinakita ang litrato ng stall na kinunan ko. Napakasaya po niya. Sabi niya, ipapakita niya sa mga kaibigan niya. Ngumiti ako, ngunit sa loob-loob ko, naisip ko, ito ang pagsasanay sa bata para umasa sa mga turista mula pagkabata. "Nasaan po si Kiko?" Tanong ko. Bumuntong hininga siya. "Nasa ospital po. Lalo pong lumala ang sakit niya." Pinuntahan niya po doon. Umubo siya ng malakas. Tiningnan ko siyang mabuti. Maputla ang kanyang balat, tuyo at bitak ang labi. "Ano po bang sakit niyo?" Ngumiti siya ng mahina. "Trangkaso lang po. Gagaling din po ako." Umupo ako sa tabi ng stall para magpatuloy sa pakikipag-usap. Sabi ni Kiko, nagbebenta siya ng sampagwita para sa gamot. Tumango siya. "Opo, namatay po ang asawa ko noong 3 taong gulang pa lang si Kiko. Nagtatanim ako ng sampagwita sa likod bahay at nagbebenta sa mga turista. Nakakabenta ng P200 P300 sa isang araw. Sapat na para makakain." Kumuha siya ng isang buke ng sampagwita at iniabot. "Kunin niyo po. Libre na po. Tumulong po kayo kay Kiko." Kinuha ko ito, ngunit ngayon, tila mabigat sa kamay ko. "Bakit hindi po kayo pumunta sa public hospital?" "Libre po, hindi po ba?" Ngumiti siya. "Libre po, pero napakahaba ng pila. Kailangang maghintay buong araw." Ayaw ni Kiko na matagalan ako, kaya dinala niya ako sa pribadong klinika sa malapit muna. Habang nag-uusap kami, dumaan ang mga turista. Ang iba, kumuha ng sampagwita para maglitrato at ibinalik. Ang iba, bumili ng 10 peso. Ngumiti ang mama ni Kiko sa lahat. "Salamat po, mag-ingat po kayo," paulit-ulit niyang sabi. Napansin ko na ang ngiti niya ay hindi kasing lawak ng mga empleyado ng hotel. Mas mahinhin, parang ngiti mula sa puso. Nagtanong ako, "Hindi po kayo napapagod sa pagngiti buong araw?" Tumawa siya ng mahina. "Napapagod po, syempre. Pero kapag ngumingiti, mas maraming bumibili. At saka, mas sumasaya ako." Nang hapong iyon, nagdesisyon akong pumunta sa ospital kung nasaan si Kiko. Sumakay ako ng taxi patungo sa isang maliit na pribadong klinika malapit sa dalampasigan. Sa loob, malinis at maayos ang klinika. Ngumiti ang nurse bilang pagbati. "Magandang araw po. Sino po ang hanap niyo?" Sinabi ko ang pangalan ng mama ni Kiko. Dinala niya ako sa kwarto ng pasyente. Nakaupo si Kiko sa tabi ng kama.
Hawak ang baso ng tubig para inumin ng kanyang mama. "Kuya!" Sigaw ni Kiko nang makita ako. "Dinalaw niyo po si mama?" Tumango ako. "Oo. Gusto kong malaman kung kumusta na ang mama mo." Ngumiti si Kiko ng malawak. "Gumagaling na po si mama. Binigyan po siya ng doktor ng antibiotic. Bukas, pwede na kaming umuwi." "Now, Anko." Nakahiga ang mama ni Kiko sa kama, tumingin sa akin. "Salamat po sa pagbisita, kuya." Umupo ako sa tabi ng kama. Tinanong ko ang doktor na pumasok, "Malala po ba ang sakit niya?" Mabilis magsalita ng Ingles ang doktor. "Hindi po malala. Simpleng trangkaso lang. Pero kung naantala, baka lumala. May universal healthcare po ang gobyerno na sumasakop sa karamihan. Maliit na halaga lang po ang natitira para sa gamot." Nagulat ako. "Kung gayon, bakit nagtitinda pa si Kiko ng sampagita?" Ngumiti ang doktor. "Napakasipag po ng batang ito. Nagbabayad po siya araw-araw." Kinuha ni Kiko ang maliit na alkansiya. "Nakaipon po ako ng 400 pesos mula sa pagbebenta ng sampagita. Sapat na po para sa gamot." Binuksan niya ang alkansiya. Inilabas ang mga barya at papel na pera. Tiningnan ko at nakaramdam ng kakaiba. Ang batang ito ay tumulong sa mama niya gamit ang sariling kinita, hindi siya namamalimos. Nagtanong ako, "Kumusta naman ang pag-aaral?" Ngumiti si Kiko. "Nag-aaral po ako sa umaga, nagtitinda ng sampagwita sa gabi. Tuwing weekend, buong araw po akong nagtitinda." Hinaplos ng mama ni Kiko ang buhok ng anak. Napakagaling po ni Kiko, ipinagmamalaki ko po siya. Bago ako umalis, inabot ko si Kiko ng 1,000 para sa gamot. Umiling si Kiko. "Wag na po kuya, sapat na po ang pera ko." Ngumiti ang mama ni Kiko. "Maraming salamat po," ngunit tama si Kiko. "Mas gusto naming tulungan ang sarili namin." Nakatayo ako ng tulala sandali at umalis sa ospital. Habang pauwi, binuksan ko ang telepono para tingnan ang email. Nagpadala ang editor ng link. "Napakalaki ng hit ng artikulo mo. Libo-libo ang nag-share ng litrato ng batang nagtitinda ng sampagwita. Ang iba, sinasabing dapat itigil ng Pilipinas ang paggamit ng mga bata sa pagbebenta." Nag-click ako. Ang artikulo ko ay nasa front page ng Australian news website. Pilipinas, ang lupain ng mga pekeng ngiti at mga batang nagbebenta ng kaluluwa. Ang litrato ni Kiko na nakangiti habang may hawak na sampagita ay ginamit bilang ilustrasyon. Nag-umapaw ang mga komento. Naaawa ako sa mga batang Pilipino. Ano ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas? Huwag nang mag-travel sa Pilipinas, sinusuportahan lang ang pag-abuso sa bata. Ngumiti ako. Tagumpay ang artikulo. Ngunit ng gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang larawan ni Kiko na tumanggi sa 1,000 peso ay nanatili sa aking isipan. Binuksan ko ang laptop para i-edit pa ang artikulo. Ngunit tumunog ang telepono. Isang mensahe mula kay Kiko. "Kuya, nakita ko po ang artikulo nyo. Salamat po sa pagsulat tungkol sa akin. Pero sabi po ni mama, ayos lang po, masaya po kami." May kalakip siyang litrato ng mama niya na nakangiti sa kama ng ospital. Nakatulala ako. Bigla, tumunog muli ang telepono. Isang tawag mula sa Australia. Nag-aalala ang editor. "Jack, may malaking drama. Isang Filipino blogger ang nag-translate ng artikulo mo at nag-share sa Filipino travel group. Galit na galit ang mga Pilipino. Sabi nila, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Ang iba, nagbabanta ng lawsuit." Tumawa ako. Mabuti. Mas maraming drama, mas sikat. Ngunit nagsimula akong makaramdam ng pagkabalisa. Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik kay Kiko muli para mag-interview pa, ngunit sa pagkakataong ito, para ipagtanggol ang artikulo. Naisip ko na magtatanong ako ng matatapang na tanong para kumpirmahin ang aking hinuha. Dinala ako ng taxi sa ospital. Umalis na sa ospital ang mama ni Kiko. Nakatayo si Kiko, nagtitinda ng sampagita sa dating stall, ngunit sa pagkakataong ito, puno ng mga turista ang stall. Kinukuhanan nila ng litrato si Kiko, nagtatanong, "Ikaw ba ang bata sa artikulo?" Naaawa ako. Ngumiti si Kiko sa lahat, ngunit nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Lumapit ako. "Kiko, anong nangyayari?" Tiningnan ako ni Kiko. "Kuya, dahil po sa artikulo nyo, maraming bumibili ng sampagwita. Pero may iba na kumukuha lang ng litrato
at hindi bumibili. May iba na nagbibigay ng pera at nagsasabing, "Ito, pangkain sa mama mo, pero mas gusto ko pong magbenta." Bigla, may isang turista na kumuha ng sampaguita para maglitrato at tumakbo nang hindi nagbabayad. Hinabol ni Kiko, ngunit nadapa. Nagasgas ang tuhod, umagos ang dugo. "Aray!" sigaw niya. Nagtinginan ng pulutong, ngunit walang tumulong. Maliban sa may-ari ng katabing stall, na tumakbo at dinala siya para hugasan ang sugat. "Ayos lang yan, Kiko," sabi niya. Ngumiti si Kiko, luhaan. "Salamat po, Lolo." Nakatayo ako, nakaramdam ng kakaiba pagkakasala. Ang artikulo ko ang nagpasikat kay Kiko, ngunit nagdulot din ng hirap. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel. Umupo ako sa harap ng computer, dumami ang mga komento sa artikulo. Inaabuso talaga ang batang ito. Dapat protektahan ng Pilipinas ang mga bata. Ngunit may isang komento mula sa isang Pilipino. "Hindi mo maintindihan, nagtutulungan kami. Hindi kailangang kaawaan." Nagsimula akong magduda sa sarili. Nang gabing iyon, umulan ng malakas. Nakatulog ako, nakikinig sa tunog ng ulan sa salamin. Naalala ko ang sampaguita na binigay ni Kiko. Nakalagay pa rin sa mesa, sariwa pa rin kahit ilang araw na ang lumipas. Tumayo ako, kinuha ito at inamoy. Ang mahinang halimuyak ay lumutang, parang may sinasabi. Bukas, babalik ako kay Kiko, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa artikulo, kundi para tanungin ang sarili ko kung nagkamali ba ako. 5 umaga sa Pilipinas, nagising ako na may bigat sa dibdib. Ang larawan ni Kiko na nadapa kahapon ay nananatili sa aking isipan. Binuksan ko ang laptop, tinignan ang artikulo. Lumampas na sa 10,000 ang komento. Karamihan sa mga Australiano ay sang-ayon sa akin, ngunit ang mga Pilipino ay matinding tumutol. "Hindi ka talaga nakatira dito. Ang batang nagtitinda ng sampaguita ay isang dangal, hindi ka awa-awa." Isinara ko ang computer at nagdesisyon na bumalik kay Kiko muli. Sa pagkakataong ito, tatanungin ko ng malinaw para ipagtanggol ang aking pananaw. Sumakay ako ng taxi, lumusong sa ulan patungong Boracay. Madulas ang kalsada, baha. Mabilis na binuksan ng driver ang wiper. "Malakas ang ulan, sir. Pero ayos lang, malapit na tayo," sabi niya nang nakangiti. Tiningnan ko siya. "Hindi ka ba nagagalit sa traffic?" Tumawa siya. "Ano po bang mapapala sa galit? Mas mabuti pang ngumiti." Ang sagot niya ay nagpaalala sa akin ng ngiti ng mga Pilipino. Akala ko, palabas lang, ngunit ngayon, tila taos puso. Pagdating sa Boracay, umuulan pa rin ng mahina. Sarado na ang halos lahat ng stall. Nakaupo si Kiko sa ilalim ng lumang tarpaulin, hawak ang basket ng basang sampaguita. "Kuya," sigaw niya nang makita ako. "Gusto niyo po bang bumili ng sampagita?" Umiling ako. "Hindi, nandito ako para mag-sorry tungkol sa artikulo." Ngumiti si Kiko. "Ayos lang po, maraming tao ang kumukuha ng litrato. Nakakabenta po ako ng 1,000 belos sa isang araw." Ngunit nakita ko ang gasgas sa kanyang tuhod, namumula pa rin. "Masakit ba?" tanong ko. Umiling siya. "Hindi po masyado, tinulungan po ako ng lolo sa tabi." Umupo ako sa tabi niya. "Kiko, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang buhay mo?" Tiningnan ni Kiko ang dagat na malakas ang alon. Gumigising po ako ng 5 a.m. Tumutulong kay mama sa pagpitas ng sampagita sa bakuran. Nag-aaral po ako ng 8 m. Nagtitinda ng sampagita sa gabi. Minsan, nakakabenta, minsan hindi. Pero sabi ni mama, ayos lang, mayroon kami sa isa't isa. Kumuha siya ng isang buke ng sampagwita at inabot. Gustong gusto po ng sampagwita ang tubig. Habang umuulan, mas gumaganda. Kinuha ko ito, tiningnan ang mga talulot na basa ng ulan, ngunit namumukadkad pa rin. Bigla, may grupo ng mga Pilipinong kabataan ang dumating sakay ng motorsiklo. Bumaba sila at tinulungan si Kiko na itago ang stall. "Kiko, malakas ang ulan. Umuwi ka na," sabi ng isa. Ngumiti si Kiko. "Salamat po, kuya." Tinulungan nila si Kiko na buhatin ang basket at isinakay sa likod ng sasakyan at umalis. Nagtanong ako, "Sino sila?" Sumagot si Kiko, "Mga kapitbahay po, palagi kaming nagtutulungan. Mayno, Indua, and Ofay." Nagsimula akong magduda.
nagtutulungan ng walang inaasahang kapalit. Nang hapong iyon, niyaya ko si Kiko na kumain sa seaside restaurant, maliit na restaurant. Ang may-ari ay isang matandang lolo na nakangiti. "Kasama mo ba si Kiko? Maupo na kayo," sabi niya. Naghatid siya ng mainit na seafood fried rice. "Kumain ka ng marami, Kiko. Maliit ka pa." Ngumiti si Kiko. "Salamat po, lolo." Habang kumakain, nagkuwento si Kiko tungkol sa pag-aaral. "Gusto ko pong mag-aral ng science. Gusto kong maging sampaguita farmer na gumagamit ng teknolohiya para mapabilis ang paglaki ng sampaguita." Nagulat ako. "Ganoon ba ang turo ng eskwelahan sa Pilipinas?" Tumango si Kiko. "Opo, may lab po kami. May mga guro po mula sa kumpanya na nagtuturo." Pagkatapos kumain, hindi sinisingil ng lolo ang pagkain. "Libre na po para kay Kiko at sa kaibigan niya," sabi niya. Ipinilit kong magbayad, ngunit umiling siya. "Ayos lang po. Nagtutulungan po kami." Mantaan, abo na. Umalis ako sa restaurant ng naguguluhan, nagtutulungan ng walang inaasahang kapalit. Nang gabing iyon, inihatid ko si Kiko sa kanilang bahay. Isang bahay na kahoy na may bakuran ng sampagita. Naghihintay ang mama ni Kiko. "Maligayang pagdating po," sabi niya. Ipinakita niya ang maliit ngunit malinis na bahay. Ang likod bahay ay puno ng namumukadkad na sampaguita kahit umuulan. "Kami po ang nagtanim. Nagbebenta kami sa mga turista at sa simbahan," sabi niya. Tiningnan ko ang bakuran. "Hindi ito malaki, ngunit alagang-alaga. Mag-isa niyo po bang ginawa?" Ngumiti siya. "Tinutulungan po ako ng mga kapitbahay. Nagpapalitan po kami. Minsan, tinutulungan namin silang magtanim ng bigas. Tinutulungan nila kaming maghukay ng damo." Nang gabing iyon, natulog ako sa isang kalapit na hotel. Iniisip ang aking nakita. Binuksan ko ang laptop. Susulat ako ng sequel ng artikulo, ngunit tumunog ang telepono. Si Kiko. "Kuya, bukas, samahan niyo po akong manood ng pista ng sampagita sa simbahan. Napakasaya." Pumayag ako, hindi ko alam na ito ang magiging punto ng pagbabago. Kinabukasan, pumunta ako sa simbahan malapit sa bahay ni Kiko, pista ng sampagita. Ang mga tao sa barangay ay nagsama-sama. Naglagay sila ng sampagita sa mga balsa ng saging. Ang mga bata ay kumakanta ng Filipino folk songs. Ang pista na ito ay para sa mga tao sa komunidad, kuya. May ilang turista lang ang dumarating, paliwanag ni Kiko. Tumingin ako sa paligid. Lahat ay nakangiti, nagtutulungan ng walang pinipili. Bigla, may boses sa speaker. Inaanyayahan po namin si Ginoong Jack Harrington na umakyat sa entablado. Nagulat ako. Ngumiti si Kiko. "Sinabi ko po sa leader ng barangay na sumulat po kayo ng libro tungkol sa sampagita." Umakyat ako sa entablado ng naguguluhan. Inabot sa akin ng leader ng barangay ang mic. "Salamat po sa pagdating. Gusto po naming makita ninyo na ang sampaguita ang aming puso, hindi lang pangbenta sa turista," sabi niya. Pagkatapos ay hinayaan niya akong magbalsa ng sampaguita kasama si Kiko. Nagbalsa ako ng sampaguita sa tubig. Tinitingnan ang bulaklak na dahan-dahang umaanod. Ang ilaw mula sa kandila ay nagbigay liwanag. Nakaramdam ako ng kakaiba, parang may natutunaw sa aking puso. Ngunit bigla, tumunog ang telepono ko. Tumawag ang editor. "Jack, malaking drama. Inexpose ng Filipino blogger na ikaw ang nagpadapa sa batang iyon. May nagbabanta ng libel lawsuit. Sinasalakay ang artikulo mo." Tiningnan ko ang balsa na umaanod. Nag-umapaw ang luha. Tiningnan ako ni Kiko. "Kuya, bakit po?" Yumuko ako. "Ang artikulo ko, nagdulot ng hirap sa iyo." Ngumiti si Kiko. "Ayos lang po. Mas lalong gumaganda ang sampagita habang umaanod. Ngunit alam kong hindi. Dumarating ang krisis." Nakatayo ako sa gitna ng pista ng sampagita. Ang kamay ko ay nanginginig. Ang boses ng editor ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. "Jack, kailangan mong i-edit ang artikulo ngayon. Nagbo-boycott ang mga Pilipino sa website namin. May nag-email na nagbabanta ng lawsuit. Sabi nila, sinaktan mo ang batang iyon at nagdulot ng problema sa pamilya." Tiningnan ko si Kiko na nakangiti sa tabi ko. "Kiko, sorry, hindi ko inakalang magiging ganito ang artikulo ko sa iyo."
Umiling si Kiko. Ayos lang po kuya. Mas maraming bumibili ng sampaguita. Masaya pa nga si mama. Ngunit alam kong hindi. Lumabas ako sa pista. Nagsimula na namang umulan ng mahina. Sumakay ako ng taxi pabalik sa hotel. Ang isip ko ay umiikot sa larawan ni Kiko na nadapa, ang mama niya na umuubo, ang komunidad na nagtutulungan. Binuksan ko ang laptop. Lumampas na sa 100,000 ang komento sa artikulo. Isinalin ng mga Pilipino sa Filipino ang artikulo, nag-share sa malalaking grupo. Ang Australianong mamamahayag, nagpaparatang sa batang Pilipino, humingi ng tawad kay Kiko ngayon. May nag-post ng litrato ni Kiko na gasgas ang tuhod. Ito ang resulta ng artikulo mo. Nag-type ako ng edit ng artikulo, ngunit binura ko ng paulit-ulit. Hindi ko alam kung paano isusulat ng tama. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naglakad ako sa labas ng aking silid. Tiningnan ko ang sampaguita na binigay ni Kiko. Sariwa pa rin, namumukadkad ang mga talulot kahit basa ng ulan. Kinuha ko at inamoy. Ang halimuyak ay kumalat, parang may sinasabi na may pag-asa pa. Kinabukasan, nagdesisyon akong pumunta kay Kiko muli. Ngunit sa pagkakataong ito, para talagang humingi ng tawad. Bumili ako ng prutas at gamot para sa mama ni Kiko. Pagdating ko sa kanilang bahay, nakatayo ang mama ni Kiko. Nagdidilig ng sampaguita sa bakuran. Andyan na po si kuya, ngumiti siya. Tumakbo si Kiko palabas. Kuya, nagbenta po ako ng 2,000 pesos na sampagita ngayon. Maraming tao ang pumunta dahil sa artikulo nyo. Ngunit nakita ko ang pagod sa mukha ng mama ni Kiko. Mama, andito po si kuya para mag-sorry, sabi ni Kiko. Yumuko ako. Ako ang may kasalanan. Akala ko, lahat ng Pilipino ay ginagawa ang lahat para sa pera. Pero ang totoo, ngumiti ng mahina ang mama ni Kiko. Ayos lang po, kami, ang mga tao sa barangay, nagtutulungan na po talaga. Ang artikulo nyo, nagpadami sa taong nakakita ng sampagita namin. Nagpapasalamat pa nga po kami. Dinala niya ako sa loob ng bahay. Kinuha niya ang photo album. Tingnan niyo po. Ito ang Sampaguita Farm bago dumating ang mga turista. Nagtanim kami para sa panalangin, nagbenta sa simbahan. Pero nang dumating ang mga turista, mas marami kaming nabenta. Nakapagpadala kami kay Kiko sa eskwelahan. Binaliktad ko ang album, nakita ang litrato ni Kiko noong bata pa, nakatayo sa Sampaguita Farm. Ang litrato ng komunidad na nagtutulungan sa pag-aani. Kung gayon, bakit hindi niyo sinabi sa akin na nagkamali ako? Tanong ko. Tumawa ang mama ni Kiko. Sinabi na po namin, pero hindi po kayo nakinig. Kiko, ipakita mo sa kanya. Inabot ni Kiko ang telepono. Tingnan niyo po. Nag-ambagan ang mga kuya at ate sa internet para ipagamot si mama. May nagpadala pa ng gamot. Puno ang screen ng mga mensahe ng suporta. Laban, Kiko. Napakaganda ng sampaguita. Bibili kami. Nag-umapaw ang luha ko. Ang krisis na inakala kong sumisira ay naging tulong. Nagtanong ako, kumusta na ang tuhod mo, Kiko? Ngumiti si Kiko. Gumaling na po. Dinala po ako ng lolo sa tabi sa doktor ng libre. Bigla, may sasakyang huminto sa harap ng bahay. Ang grupo ng mga kabataan kahapon ay bumaba. May dalang kahon ng gamot at pagkain. Kiko, Mama Nena, hello. Galing po kami sa Community Help Group. Nabalitaan po namin sa internet na may sakit si Mama. Nagdala kami ng donasyon. Inilapag nila ang mga gamit. Napaiyak ang mama ni Kiko. Maraming salamat po. Nakatayo ako. Natulala. Ang grupong ito ay isang local startup na gumagamit ng app para tulungan ang komunidad. Gumagamit kami ng AI para mag-detect ng balita ng kagipitan sa social media at nagre-raise kami ng pondo, paliwanag ng pinuno ng grupo. Ang artikulo niyo kuya, nagpadali sa amin na makita ang case na ito. Nakanganga ako. Paano gumagana ang app niyo? Ngumiti siya. Dinevelop po ng mga batang Pilipino sa universidad. Gumagamit ng open data ng gobyerno, hinaluan ng social media. Anta. Dinala ako ni Kiko sa likod bahay. May maliit na drone na lumilipad, nag-i-inspeksyon ng sakit ng halaman. Ipinahiram po ng mga kuya mula sa startup. Tumutulong po sa pag-check kung may sakit ang sampagita. Tiningnan ko ang drone na lumilipad sa ibabaw ng bakuran.
Nagpadala ito ng data sa tablet ni Kiko. Tingnan niyo po. Kulang sa tubig ang sampaguita sa linyang ito. Kailangan kong dagdagan ang diligan. Nagtanong ako, ganyan ba ang turo sa eskwelahan? Tumango si Kiko. Opo, may project kami sa tech company. Nag-aaral po kami ng coding. Nang hapong iyon, nakipag-usap ako sa pinuno ng startup, si Kuya Ek. Hindi lang kami umaasa sa gobyerno. Ang komunidad ang nagtutulungan na i-develop ang app na ito para lutasin ang tunay na problema tulad ng baha, pagkalat ng trangkaso, paliwanag niya. Ipinakita niya ang app may map na nagpapakita ng mga hotspot ng kagipitan sa real time. Tumutulong din ang mga turista. May iba na nagdo-donate sa pamamagitan ng app. Musa, Andre, nagsimula akong umintindi. Hindi naghihintay ng tulong ang mga Pilipino kundi sila ang gumagawa. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel, sumulat ng bagong artikulo. Ako ang may kasalanan sa mababaw na tingin ko sa Pilipinas. Ikinuwento ko ang tungkol sa komunidad, ang app, ang sampagita na nakalagay sa mesa. Pinindot ko ang send sa editor. Tumawag siya. Jack, nagbago ang tono mo. Sumagot ako. Oo, dahil nakita ko na ang totoo. Ngunit hindi pa tapos ang drama. Ang mga bagong komento ay nagsidatingan. Bilis namang magbago ng pananaw ng journalist. Nagpaparatang pa rin sa batang Pilipino. Nakaramdam ako ng panik na hindi ko pa nararanasan. Hindi lang ito tungkol sa artikulo, kundi sa aking dangal. Nang gabing iyon, nagpadala ng mensahe si Kiko. Kuya, bukas, samahan niyo po akong manood ng science competition sa eskwelahan namin. May project po ako tungkol sa sampagita. Pumayag ako, umaasa na makakahanap ako ng solusyon. Ikapitong araw, maaga akong gumising para pumunta sa eskwelahan ni Kiko, isang maliit na public school, malapit sa dalampasigan ng Boracay. Luma ang gusali, ngunit malinis. Ang mga estudyante ay nakasuot ng malinis na puting uniforme, nakapila at umaawit ng lupang hinirang. Tiningnan ko sila mula sa bakod. Tumakbo si Kiko palabas. Andyan na po si Kuya. Ipepresenta ko po ang project ko ngayon. Dinala niya ako sa conference room. Puno ng mga science project ang mga mesa. Ang mga batang 10 taong gulang ay nakatayo, nagpapaliwanag ng kanilang mga gawa ng may kumpiyansa. Dinala ako ni Kiko sa kanyang mesa. Mayroon siyang model ng sampaguita na gawa sa recycled plastic at maliliit na sensor. Ito po ay isang automatic watering system. Ginagamit po ang sensor para i-check ang moisture sa lupa. Kapag tuyo, magpapadala po ito ng signal sa water pump mula sa recycled tank, paliwanag niya sa malinaw na Ingles. Nagulat ako. Ikaw ang gumawa nito? Tumango si Kiko. Opo. Tinuruan po ako ng mga guro namin sa coding mula sa project ng tech company. Pumupunta po sila sa eskwelahan tuwing Sabado. Lumapit ang mga judge para makinig. Nagtanong ang isang batang babae, paanong kung umulan ng malakas? Ngumiti si Kiko. Madidetect po ng sensor ang baha. Kapag masyadong maraming tubig, papatayin po nito ang pump ng automatiko. Maiiwasan po ang pagkabulok ng ugat. Tumango ang mga judge. Napakahusay na ideya. Magagamit mo ito sa tunay na bakuran, Kiko. Ang 19th. Ngumiti si Kiko ng malawak. Tiningnan ko ang paligid. Iba't ibang project ang ipinepresenta ng mga bata robot na kumukuha ng basura sa dalampasigan, app na nag-aabiso ng baha. Ganyan ba talaga ang turo sa eskwelahan sa Pilipinas? Tanong ko sa guro na nakatayo sa tabi. Ngumiti siya. Opo, may partnership po kami sa mga startup at universidad. Ang mga bata ay natututo mula sa tunay na problema sa komunidad. Pagkatapos ng presentasyon, nanalo si Kiko ng first prize. Binigyan siya ng trophy at isang maliit na scholarship mula sa tech company. Makakatulong po ito sa pagbili ng mga gamit para sa Sampaguita Farm ni Kiko. Napakasaya ni Kiko. Salamat po. Gagamitin ko po ito para i-develop ang farm para kay mama. Pumalakpak ako, ngunit lalo akong kinabahan. Ang batang ito ay matalino, malikhain. Hindi siya biktima ng turismo tulad ng isinulat ko. Nang hapong iyon, niyaya ko si Kiko at ang mama niya na magselebrasyon sa seaside restaurant. Ang lolo na may-ari ng restaurant kahapon ay naghatid ng libreng pagkain muli.
Bati na kay Kiko, sabi niya. Napaluha ang mama ni Kiko. Maraming salamat po sa lahat. Habang kumakain, nagkuwento si Kiko, Kuya, gusto kong gawing smart farm ang Sampaguita farm namin. Gumagamit ng drone para i-check ang sakit, gumagamit ng AI para mag-forecast ng panahon, para maibenta ang Sampaguita online sa buong mundo. Nakanganga ako. Alam mo ang tungkol sa AI? Ngumiti si Kiko. Natutunan ko po sa YouTube at sa mga guro. May libreng course po mula sa gobyerno. Kinuha ko ang telepono para tingnan ang email. Nagpadala ang editor. Jack, napakalakas ng drama. Nagre-revolt ang mga Pilipino, binaboykot ang lumang artikulo. May nagpadala ng sulat sa malaking pahayagan sa Sydney, humihingi na tanggalin ka. Namutla ako. Kiko, kailangan kong ayusin ang lahat. Tiningnan ako ni Kiko. Kuya, sumulat po kayo ng bagong artikulo. Sabihin niyo ang totoo. Okay? Tumango ang mama ni Kiko. Opo, ang totoo po. Ang Sampaguita namin ay nasa putik pero kaya naming mamukadkad. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel. Umupo ako sa harap ng computer. Sumulat ako ng bagong artikulo. Mula sa pagkakamali patungo sa pagkagulat, ang batang Pilipino na nagturo sa akin ng inobasyon. Ikinuwento ko ang project ni Kiko, ang komunidad, ang app ng tulong. Pinindot ko ang send. Tumawag ang editor. Jack, nagbago ang tono mo. Sumagot ako, oo, dahil nakita ko ang katotohanan. Ngunit hindi pa tapos ang drama. Ang mga bagong komento ay nagsidatingan, mabilis magbago ng pananaw ng journalist. Nagpaparatang pa rin sa batang Pilipino. Nakaramdam ako ng panic. Nang gabing iyon, nagpadala ng mensahe si Kiko. Kuya, bukas, samahan niyo po akong mag-ani ng Sampaguita sa farm. May harvest event po ang komunidad. Pumunta po kayo para tumulong. At sabihin niyo ang totoo sa lahat. Pumayag ako, ngunit nanginginig pa rin ang puso ko. Ang krisis ay nasa pinakatuktok. Huling umaga sa Boracay, nagising ako na malakas ang tibok ng puso. Ang balita ng drama ay mainit pa rin. Ang Australian online newspaper ay nag-headline, Australianong mamamahayag, inakusahan ng pagpaparatang sa batang Pilipino. Humihingi ng pampublikong tawad. Nag-umapaw ang mga komento mula sa mga Pilipino. Pumunta ka at humingi ng tawad kay Kiko ngayon. Huwag mong isipin na matatapos lang sa fake news. Nagsuot ako ng simpleng damit, puting shirt at jeans at sumakay ng taxi patungo sa Sampaguita farm ni Kiko. Ngayon ang araw ng pag-ani ng komunidad. Ang mga tao sa barangay ay nagsama-sama, may hawak na mga basket at gunting na pamputol. Pagdating ko, ang nakita ko ay nagpabigla sa akin. Higit sa 50 tao ang nakatayo sa putikan, putol-putol ang Sampaguita ng mabilis. Ang mga bata ay tumatakbo, naghahatid ng mga basket. Ang mga matatanda ay umaawit ng folk songs ng mahina. Ang farm na ito ay hindi lang sa amin. Ito ay sa komunidad, sabi ng mama ni Kiko. Halika, tumulong ka, kuya. Inabot niya sa akin ang isang gunting. Hinubad ko ang sapatos at lumusong sa putikan. Malamig ang putik. Sumisipsip sa aking paa, ngunit ang Sampaguita ay namumukadkad sa ibabaw ng tubig. Ang halimuyak ay kumalat. Nakatayo si Kiko sa tabi ko. Kuya, putulin niyo po sa base ng tangkay at ilagay sa basket, itinuro niya. Sinubukan kong putulin ang una. Nanginginig ang aking kamay, ngunit nagawa ko. Ngumiti si Kiko. Magaling kuya. Ngumiti sa akin ang mga tao sa paligid. Maligayang pagdating, kuya. Hindi nila ako kilala bilang isang journalist na nagpaparatang, kundi bilang ang kuya ni Kiko. Nagputol kami ng Sampaguita sa loob ng 1 oras. Napakabilis na puno ang mga basket. Maraming mabebenta ngayon, kuya, sabi ni Kiko. Habang nagpapahinga, umupo ang mga tao, kumakain ng sticky rice at adobo na inihanda. Inabutan ako ng tubig ng lolo sa tabi. Uminom ka, mainit. Nagtanong ako, bakit po kayong lahat nagtutulungan ng ganito? Ngumiti ang lolo. Malaking pamilya po kami. Kapag may problema ang isa, tinutulungan namin. Hindi kailangang maghintay sa gobyerno. Nagdagdag ang mama ni Kiko. Nagsimula ang farm na ito sa lolo ko. Nagtanim para sa panalangin. Pero nang dumating ang turismo, nakabenta kami. Umikot ang pera sa komunidad. Nakapagpadala kami ng mga bata sa eskwelahan. Nakagawa ng maliit na klinika.
Bigla, may sasakyang pangbalita ang huminto. 3 o 4 na Filipino reporter ang bumaba, may hawak na kamera at mic. Kayo po ba si Jack Harrington? Nandito po kami para mag-interview tungkol sa drama. Tanong nila ng diretsyo. Inaamin niyo po ba ang kasalanan niyo sa pagsulat ng paratang sa batang Pilipino? Humarap sa akin ang mga tao sa barangay. Nanginginig ako. Nasa pinakatuktok na ang krisis. Lumapit si Kiko sa tabi ko. Kuya, sabihin niyo ang totoo. Bumuntong hininga ako ng malalim. Humarap ako sa kamera. Ako ang may kasalanan. Dumating ako rito na iniisip na ang mga Pilipino ay nabubuhay para sa mga turista. Sumulat ako ng artikulo na nagpaparatang kay Kiko at sa pamilya niya. Pero ang totoo, ikinuwento ko ang project ni Kiko, ang komunidad na nagtutulungan, ang startup app. Nakita ko ang mga batang Pilipino na gumagawa ng inobasyon mula sa tunay na problema. Nakita ko ang mga tao sa barangay na nagtutulungan ng walang inaasahang kapalit. Nagkamali ako mula pa sa simula. Nagtanong ang reporter. Kung gayon, anong gagawin mo? Lumuhod ako sa harap ni Kiko at ng mama niya. Humihingi ako ng tawad, Kiko. Humihingi ako ng tawad, Mama Nena. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng tao sa barangay. Isusulat ko ang edit ng artikulo at idodonate ko ang pera mula sa lumang artikulo sa Sampaguita Farm. Pumalakpak ang mga tao. Ayos lang po. Pinapatawad ka namin. Yumuko si Kiko at niyakap ako. Magaling po kayong kuya. Inamin niyo ang pagkakamali niyo. Ipinakita ng live ng reporter ang litrato ko na lumuluhod. Nagbago agad ang mga komento sa internet. Matapang na journalist, inamin ang pagkakamali. Pinapatawad. Salamat sa pagkakita sa katotohanan. Humupa ang drama. Binigyan ako ng komunidad ng malaking bouquet ng sampaguita. Kunin mo po bilang alaala. Ang sampaguita ay galing sa putikan pero malinis. Nang hapong iyon, sumakay ako ng sasakyan pabalik sa Maynila para sumakay ng eroplano pabalik sa Australia. Isinulat ko ang huling artikulo sa eroplano. Ang himala ng Sampaguita, ang aral mula sa batang Pilipino na nagpaluhod sa akin. Ikinuwento ko ang lahat. Nagtapos ako. Akala ko ang kadakilaan ay matataas na gusali. Pero dito, itinuro sa akin na ito ay puso na nakatanim sa putikan at namumukadkad. Lumipad ang eroplano. Tumingin ako sa Pilipinas. Ang sampaguita sa kamay ko ay sariwa pa rin, mabango. Nagtapos ang krisis nang may pasasalamat. Lumapag ang eroplano sa Sydney Airport. Bumababa ako sa eroplano na nanghihina ang mga binte. Ngunit puno ang puso ko ng damdaming hindi ko pa nararanasan. Ang larawan ng Sampaguita Farm, ang komunidad na nagtutulungan, at ang mukha ni Kiko na nakangiti kahit sa putikan ay nananatili sa aking isipan. Binuksan ko ang telepono. Nag-umapaw ang mga mensahe mula sa editor. Jack, nag-hit ng sobra ang bagong artikulo. Milyong view. Nagbago na ang mga komento. Sabi ng iba, hero ka dahil inamin mo ang pagkakamali mo. Ngumiti ako, ngunit hindi dahil sa view. Ito ay dahil alam kong nagbago ako. Sa bahay sa Melbourne, naghihintay ang asawa at anak ko. Niyakap ako ng mahigpit ng anak kong 12 taong gulang. Papa, nakita ko ang clip mo na lumuhod, humihingi ng tawad sa batang Pilipino sa internet. Napakaka-proud ko sa iyo. Tiningnan ako ng asawa ko nang nagtataka. Jack, nagbago ka. Umupo ako. Ikinuwento ang lahat mula sa traffic na inireklamo ko hanggang sa pagluhod sa harap ni Kiko. Tahimik siyang nakinig at niyakap ako. Nakita mo ang mas dakila pa sa artikulo. Kinabukasan, binuksan ko ang laptop, sumulat ng email kina Kiko at mama niya. Umuwi na ako. Salamat sa pagturo sa akin. Salamat sa huling sampagita na mabango pa rin sa mesa. Sumagot si Kiko sa video call. Kuya, namumukadkad na po ang Sampaguita Farm. Ang donasyon mula sa artikulo nyo, bumili po kami ng bagong drone. Ipinakita niya ang drone na lumilipad sa ibabaw ng farm. Bukas, ituturo ko po sa mga bata sa eskwelahan kung paano ito gamitin. Nag-umapaw ang luha ko. Kiko, ikaw ang guro ko. Nang hapong iyon, nag-video conference ako sa editor. Susulat ako ng bagong series Philippine Miracle. Ikukuwento ang tunay na buhay ng mga Pilipino na gumagawa ng himala mula sa maliliit na bagay. Pumayag siya agad.
Gawin mo, Jack. Ito ang magiging masterpiece mo. Sinimulan kong isulat ang unang bahagi tungkol kina Kiko at sa Sampaguita, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para ibunyag, kundi para itanyag. Pagkatapos ng isang linggo, nakatanggap ako ng sulat mula kay Kiko. Mayroon sa loob nito na tuyong Sampaguita seeds at isang sulat kamay na note. Kuya, itanim niyo po ang Sampaguita na ito sa bahay niyo. Magpapaalala po ito na ang kadakilaan ay galing sa putikan, ngunit kaya nitong mamukadkad ng maganda. Amkom, Intoksa. Itinanim ko ito sa paso sa harap ng bahay. Araw-araw, dinidiligan ko, tinitingnan itong tumutubo. Pagkatapos ng isang buwan, namukadkad ang unang sampagita sa lupa ng Australia. Kinuhanan ko ng litrato at ipinadala kay Kiko. Namukadkad na, sumagot si Kiko. Yehey! Sampagita ng Pilipinas sa Aussie. Ngumiti ako at sinimulan isulat ang ending ng series. Kung minsan, ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa matataas na gusali o pera, kundi sa puso na umaamin ng pagkakamali at lumalaki mula rito. Nagbago ang trabaho ko mula sa critical journalist patungong cultural advocate. Nagtatag ako ng isang maliit na foundation. Nag-raise ng pondo para magpadala ng mga batang Australiano sa exchange program sa Pilipinas at inanyayahan ko si Kiko na maging speaker. Dumating si Kiko kasama ang mama niya at ang Smart Sampaguita project niya. Nagpresenta siya sa harap ng mga batang Australiano. Itinuro sa akin ng sampaguita na huwag matakot sa putik dahil ito ang pataba. Pumalakpak ang mga bata. Nakatayo ang anak ko sa tabi ni Kiko. Papa, gusto kong pumunta sa Pilipinas kasama si Kiko. Pagkatapos ng isang taon, bumalik ako sa Pilipinas. Hindi bilang turista, kundi bilang kaibigan. Pumunta ako sa Sampaguita Farm na lumaki. May smart greenhouse, may drone na nag-iinspeksyon. Online na ang benta, nagpapadala ng sampaguita sa buong mundo. Nakatayo si Kiko, naghihintay. Kuya, may bago po ang farm, Jack Sampaguita Smart Farm, para magpasalamat sa inyo. Nag-umapaw ang luha ko. Hindi akin ito, Kiko. Ito ay sa iyo at sa komunidad. Nang gabing iyon, umupo kami. Nagbalsa ng sampaguita sa tubig. Nagdarasal ako ng tahimik. Salamat sa pagturo sa akin ng katotohanan. Bumulong si Kiko. Kuya, ang totoo, lahat tayo may sampaguita sa puso. Kailangan lang nating maging matapang na lumusong sa putik. Bumalik ako sa Australia na may bagong puso. Araw-araw, dinidiligan ko ang sampaguita sa paso. Patuloy itong namumukadkad, parang paalala na ang pagbabago ay nagsisimula sa pag-amin ng pagkakamali at pagtanyag sa mga magagandang bagay na hindi ko napansin noon. Lumipas ang 2 taon. Nakaupo ako sa aking home office sa Melbourne. Bukas ang bintana, pinapasok ang malamig na hangin mula sa dagat. Ang sampaguita sa paso sa harap ng bahay ay namumukadkad ng kulay rosas. Ang mahinang halimuyak ay lumutang. Binuksan ko ang laptop. Sinulat ko ang huling kabanata ng libro, Philippine Miracle, mula sa putikan patungo sa Sampaguita, ang libro na bestseller sa Australia at na-translate sa Filipino. Ikinuwento ko si Kiko, ang komunidad, ang pagluhod at ang aral na nagpabago sa buhay ko. Tumunog ang telepono. Video call mula kay Kiko. Kuya, pumasok na po ako sa universidad. Agricultural engineering po ang course ko. Ngumiti siya ng malawak. Ipinakita ng screen ang background ng Sampaguita Farm na lumaki. May sign na Jack Sampaguita Smart Farm na sumisikat sa sikat ng araw. Napakahusay, Kiko. Ipinagmamalaki kita, sagot ko. Tumawa si Kiko. Salamat po. Malaking tulong po ang pondo mula sa foundation nyo. Ngayon, nag-export na po ang farm ng Sampaguita sa Europe. Gumagamit po kami ng AI para i-forecast ang sakit ng halaman. Nabawasan po ang paggamit ng pesticide ng 90%. Agam, ibon, tiningnan ko ang mukha ng 10 taong gulang na batang nagtitinda ng sampaguita. Ngayon, 17 na siya, matangkad, kumikinang ang mga mata at kumpiyansa. Kumusta naman ang mama mo? Ibinigay ni Kiko ang kamera kay mama niya na nagdidilig ng mga seedling. Ayos na po si mama. Ngayon, siya na po ang leader ng barangay at nangangasiwa sa farm kasama ang startup. Kumaway ang mama ni Kiko. Magandang araw po kuya. Salamat po sa pagbabago ng buhay namin.
Nag-umapaw ang luha ko. Hindi ako, kundi sila ni Kiko ang nagpabago sa akin. Pagkatapos ng tawag, naglakad ako sa paso ng Sampaguita. Hinaplos ko ang malambot na talulot. Naalala ko ang epiphany moment sa putikan noong araw na iyon. Ang pagluhod ay hindi lang para ayusin ang pagkakamali, kundi para buksan ang puso sa katotohanan. Akala ko, ang kadakilaan ay ang pagpuna sa mundo mula sa itaas, ngunit ang totoo, ito ay ang pagyuko para makita ang tunay na ugat. Nang hapong iyon, pumunta ako sa eskwelahan ng anak ko. Nagkaroon siya ng Culture Day. May booth ng Pilipinas na inayos niya at ng kanyang mga kaibigan. Nakatayo ang anak ko na nakasuot ng Filipiniana, yumuko. Magandang hapon, Papa. Dinala niya ako sa booth. May mga sampaguita na papel na tiniklop ng mga bata at isang sign na Lotus Lessons from Kiko. Inawit ng mga bata ang folk song. Nakikinig ako, lumuluha. Papa, gusto ko pong pumunta sa Pilipinas muli para tulungan si Kiko sa farm, sabi ng anak ko. Niyakap ko siya. Oo anak, syempre. No maanam. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng email mula kay Kiko, may kalakip na video link. Kuya, ito po ang documentary na ginawa ko kasama ang mga kaibigan ko sa universidad. Ang video ay pinamagatang Sampaguita Revolution. Ikinuwento nito ang Sampaguita Farm na naging modelo ng smart farm, nag-export sa Africa at South America, tumutulong sa mga lokal na magsasaka na bawasan ang gastos. Tinuturuan namin silang magtanim ng sampaguita sa maalat na tubig, gumagamit ng teknolohiya mula sa Pilipinas, sabi ni Kiko sa video. Natapos ko ang panonood at umupo ako ng tahimik sandali. Pagkatapos, nag-type ako ng sagot, Kiko, ikaw ang universal truth na hinahanap ko. Ang kadakilaan ay galing sa pagbabahagi, hindi sa pag-aari. Nang gabing iyon, sumulat ako ng sulat kay Kiko. Mahal na Kiko, akala ko ang paglalakbay ay ang paghahanap ng pagkakamali sa mundo, ngunit itinuro mo sa akin na ito ay ang paghahanap ng kabutihan na nakatago. Ang pag-amin ng pagkakamali ay ang unang hakbang sa paglago at ang pagtanyag ay ang pagpapalaganap nito. Magtatanim ako ng sampaguita at ikukuwento ko ang tungkol sa iyo sa mundo. Isinara ko ang laptop. Lumabas ako sa paso. Ang sampaguita ay namumukadkad ng buo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumingala ako, yumuko ng bahagya. Salamat, sampaguita. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Nakatayo ako sa Ninoy Aquino International Airport muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako turista o critical journalist. Nandito ako bilang president ng Lotus Global Foundation na itinatag ko gamit ang pera mula sa aking libro at lectures sa buong mundo. Nakatayo ang anak ko sa tabi ko, may hawak na maliit na backpack, excited siyang tumulong sa Sampaguita Farm ni Kiko. Papa, sobrang excited ko. Makikita ko na si Kiko sa personal. Lumapag ang eroplano, ngumiti ang flight attendant, yumuko. Maligayang pagbabalik, kuya. Yumuko ako bilang sagot. Sa pagkakataong ito, ang kanilang ngiti ay hindi palabas, kundi pagbati sa isang matandang kaibigan. Sumakay kami ng sasakyan patungong Boracay. Sa daan, traffic pa rin, ngunit ngumiti ako. Hindi na ako nagrereklamo. Ang traffic ay pagkakataon para makita ang buhay sa tabi ng kalsada, mga food stall, mga taong nakangiti at nagbabatian. Pagdating sa Sampaguita Farm, napakalaki na ng pinagbago nito. Ang smart greenhouse ay nakatayo ng maringal. Ang drone ay lumilipad, nag-iinspeksyon ng sakit ng halaman. Ang app sa tablet ay nagpapakita ng real-time na data. Nakatayo si Kiko, naghihintay. Nakasuot ng engineer's outfit, 17 taong gulang na, ngunit mukhang mas matanda sa edad niya. Kuya, maligayang pagdating sa Sampaguita Smart Farm, niyakap niya ako ng mahigpit. Inabot ng anak ko ang kamay. Hello Kuya Kiko, ako si Emma. Ngumiti si Kiko. Maligayang pagdating Ate Emma, halika, tumulong ka. Unquote. Lumabas ang mama ni Kiko, may hawak na basket ng sariwang sampaguita. Andyan na po si Kuya, kumain muna tayo. Umupo kami sa community canteen. Sticky rice at adobo na napakasarap. Kinain ko ng may gana. Masarap pa rin, sabi ko. Ngumiti ang mama ni Kiko. Pareho pa rin po ang recipe. Pero ngayon, nagbebenta na po online sa Australia. Nagdagdag si Kiko.
Gumagamit po kami ng blockchain para i-verify ang source. Ang customer ay nag-i-scan ng QR code at alam nila na ang sampaguita ay galing sa farm namin, pesticide-free. Nang hapong iyon, dinala ako ni Kiko sa farm. Ang mga bata mula sa kalapit na eskwelahan ay nag-workshop. Ngayon, nagtuturo kami ng coding sa mga bata para gumawa ng app na nagde-detect ng soil moisture, paliwanag ni Kiko. Umupo ang anak ko sa tabi ng isang batang Pilipino, nagtatype ng code. Kuya Kiko, ang app po ba ay nagpapadala ng data sa drone? Tumango si Kiko. Oh, pagkatapos, dinidiligan lang ng drone ang mga partikular na lugar. Nababawasan ang water wastage ng 50%. Nakatayo ako, tinitingnan ang batang Australiano at batang Pilipino na tumatawa, nag-uusap sa pinaghalong Ingles at Filipino. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng opening ceremony para sa Sampaguita Exchange Center, isang maliit na gusali na itinayo ng foundation para maging sentro ng knowledge exchange sa pagitan ng mga batang Australiano at Pilipino. Nagbigay ng talumpati ang leader ng barangay. Salamat po kay Ginoong Jack na nakakita ng halaga sa amin mula sa unang Sampaguita hanggang ngayon. Umakyat ako sa entablado. Nanginginig ng bahagya ang aking mga kamay. Dumating ako rito para maghanap ng pagkakamali, ngunit nakita ko ang himala. Lumuhod ako at humingi ng tawad kay Kiko. Ngayon, nakatayo ako rito para itanyag siya at ang komunidad na ito. Sampaguita ang nagturo sa akin na ang kadakilaan ay galing sa pagyuko sa putikan para lumago, hindi sa pagtayo ng mataas at tumitingin pababa. Umakyat si Kiko sa entablado. Kuya, dati nagbebenta lang po ako ng sampaguita sa pen. Ngayon, ang farm po namin ay nagbigay ng trabaho sa 100 tao sa komunidad. Nag-export kami ng 1,000,000 buke sa isang taon. Pero ang mas mahalaga, itinuturo namin sa mga bata na ang problema ay pagkakataon. Ang sampaguita ay hindi natatakot sa putik dahil alam nitong ang putik ang kanyang bahay. Pumalakpak ang lahat. Tumakbo ang anak ko at niyakap si Kiko. Ang galing mo, Kuya Kiko. Nang gabing iyon, nagbalsa kami ng sampaguita sa tubig. Nagnilay-nilay ako ng tahimik. Salamat sa pagbabago sa akin mula sa isang pesimista tungo sa isang cultural advocate. Bumulong si Kiko. Kuya, ito ay simula pa lang. Palalaganapin namin ang sampaguita sa buong mundo. Bumalik ako sa Australia na puno ng sampaguita seeds ang bag. Taon-taon, dinadala ko ang mga batang Australiano rito at pumupunta si Kiko sa Australia, nagtuturo sa mga bata na magtanim ng sampaguita sa disyerto. Ang siklo ng pagbabahagi ay nagpatuloy. Ngayon, sinulat ko ang pagtatapos ng ikalawang libro ko, Sampaguita Legacy. Sa mesa ko, may sariwang sampaguita na ipinadala mula sa farm ni Kiko. Nag-type ako ng huling pangungusap. Kung minsan, ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa mga bagay na pag-aari natin, kundi sa mga bagay na ibinabahagi natin. Ang sampaguita mula sa putikan ng Pilipinas ay namumukadkad sa aking puso at sa mundong ito magpakailanman. Isinara ko ang laptop, yumuko ako sa sampaguita. Salamat sa paggawa mo sa akin na isang mas mabuting tao.